Wow. Ang lutong, di ba? Wow. Ang sarap ng crisp sa labas, tapos cheesecake yung loob. Oh my God. Tapos may nut sa ilalim. Mm-mm. Pag nakagat mo yung nasa ilalim, no? Ang sarap. Isa pa. Isang buo pa lang. O, hindi lang. Kalahati. Why don't we all go to Dubai? Mm. Di ba? Gusto niyo ba kaming bumisita sa Dubai? Kasi the last time nagpunta ako doon was 2 years ago. And naka-face mask pa. Tsaka yung mga binati natin kanina, for sure wala tayong babayarang pagkain. Lagi nila tayo ilalabas. Oo, di ba? Lalo na si LJ. Lalo si LJ. Lalo na si LJ Perez, Bella Raquepo. Sino pa? Analea. Analea Ramos. Daria. Daria from Torino. Maria Fe Aguinaldo. Hindi, si Daria sa 5-star hotel nagwo-work yun. Eh. Ah. Di ba nga, nung kumain tayo, naka-discount tayo, 50% off. Wow. Hindi tayo magpapasabi sa kanya. Kasi, Baka gawin tayo tayong VIP, hindi tayo pagbayarin ng hotel, pagkain, Baka red carpet yung pagbaba natin. pati yung shopping natin, baka hindi niya pabayaran. Diba? Kaya hindi tayo magpapasabi sa kanya. Pero baka December. Bumula. Baka... So today, I'm very excited dahil ituturo ko sa inyo ang isa sa aking pinakapaboritong desserts in the world. This is called baklava. Na tinatanong ko yung sarili ko, no? Bakit nga ba ngayon ko lang to i-feature sa ating YouTube channel? Maybe because ngayon, yung popularity nga nakikita ko on TikTok, on social media, sikat na sikat ngayon ang mga Middle Eastern desserts. Di ba? Meron ng chocolate na meron sa loob na, ano yon? Kataifi ba yon? Yung parang may fried sotanghon and cheese. Nako, nakalimutan ko na. Pero this dessert, ang sarap-sarap niya. And actually, when you see the pictures of baklava or pag nakita natin yan sa mga counters, yung layers, di ba, ang dami-dami, iniisip natin, parang mahirap, parang complicated gawin. But actually, it's one of the easiest desserts to prepare. But medyo mahal. So first, kailangan mo ng phyllo pastry. This one, I get it from Santis Delicatessen. Meron din minsan sa SNR or in local grocery stores. This is chilled. Pag binili mo ito, either nasa freezer or nasa ref. Pero, I suggest, kailan ba expiry? Nahanap ko tuloy. September 2024. Mabilis po itong amagin, parang siomai wrapper. So I would recommend kung mag-hoard ka, magtatanggap ka na ng pa-order, i-freezer mo and then a night before, ito mo sa loob ng ref pag gagamitin mo na. Okay? So, bubuklatin mo muna ito. This is my chopping board na acrylic. Bubuklatin ko siya. And pag binuklat ko, I'm going to make sure that I have a clean, wet towel. Ipapatong ko dyan. Parang lumpia wrapper lang para hindi siya matutuyot. Okay? So you just leave it like that. And then now, we are ready to assemble our baklava. Now, the choice is yours. Ganitong kasimple lang ang recipe niyan. Mamili ka ng nuts na gusto mo. For today, I'm feeling rich, so I'm using pistachios. So, yung mani, huwag mong gamitan ng food processor. Ito is chinop-chop namin manually to achieve this coarse,
consistency. Ayan no, makikita mo, may mga buo-buo pa din maski papaano, hindi siya durog na durog. But, kung gusto mo naman yung nabibili mo commercially na parang super fine, pwede mo din gamitan ng food processor, your nuts will look like this. Ito yung ginamitan natin ng food processor. Mas pino. O, di ba? Kung magpapa-order ka nga naman, mas mapapabilis ang trabaho kung gagamit ka ng food processor. Okay? Now, let's start to assemble. Ay, nalimutan ko pala. Yung butter. So, this is my butter. Tinunaw namin to kanina, and pagkatunaw, wag mo siyang haluin. Kasi, ayan na makikita mo, igaganto ko yung kaserola ha. Nakikita mo yung mga puti-puti, those are the milk solids. Gusto mong pumunta yun sa ilalim, and ang gagamitin mo lang for brushing your layers is the butter fat. Ito yun. Yung nasa ibabaw lang. Para talagang mas maging malutong yung iyong baklava. Parang clarified butter. But this is simpler. Hindi ka na nagsala-sala. Hindi ka na nagtanggal-tanggal ng mga puti-puti. Just leave it like this. Okay? Nako, today's video, ang dami kong chika. Ay, ayan, ang chika, napilas tuloy. Ang dami kong chika kasi gusto ko yung medyo mapanatag kayo na hindi naman talaga ganun ka-complicated ang pag-prepare nitong dessert na to. Ihuhuli ko na tong napilas. Diba? Ganyan lang kasimple yan. Huwag kang masyadong kabahan. So, kumuha tayo ng isang layer. This is one layer. Ibabalik natin mamaya ito kasi hindi tayo dapat nag-aaksaya. And then, I'm going to brush this with my butter. Generously. Ang dapat mo lang ikatakot dito sa recipe na to ay yung calories. Kasi makikita mo, isang katerbang butter ang nilalagay natin. It's very important that you use a very good quality butter when doing baklava kasi yan yung one of the main flavors and the aroma. Today, I'm using the butter that starts with the letter Q. So, I'll be needing 2 layers. Patong ko to ditong napilas. And then, yung pangalawa, ipapatong ko dyan. Ito is the rolled version ha. Ang dami pong version ng baklava. Merong yung pinagpapatong-patong. And when I was testing the recipes, eto yung para sa akin na pinakamadali. So we just brush this generously like that. And then I'm going to put chopped pistachios. Dito, kahit nasabihin mong meron kang farm ng pistachio, huwag kang matetempt na sobrang dami mong ilalagay. Sapat lang. Yung tama lang ang ilalagay mo. Okay? And then, meron ako ditong malaking chopstick. Kung wala kang ganito, bumili ka ng parang yung maninipis na kawayan sa palengke. Yung parang buri. Ilalagay ko siya dyan. Okay, look. And then, iikot ko siya papunta sa akin. Kung ayaw mo naman siyang iikot papunta sa'yo, pwede naman palayo sa'yo. Nasa sa'yo yan, di ba? You have the power to decide on things. Ako, gusto ko iikot ko siya papunta sa akin kasi special siya. Pistachios. Butter. Okay? Pagkaikot ko niya papunta sa akin, ipre-press ko siya papunta sa gitna. Look. Gentle lang. See? Okay, ayan na, yung una nating baklava. Ngayon, ang pagkakamali ko, dapat ginris ko muna yung aking pan. Lahat tayo may pagkakamali sa buhay, pero pwede pa natin ihabol. So yan, hinahabol ko siya. You grease it generously with butter. Ang pan dito, hindi ko po isusulat sa recipe kung anong size ng pan kasi it's really up to you. So ito po, isusunod ko lang po yung size nito sa size ng aking pan. See? So tatanggalin ko siya dyan.
And then ipipila ko dito sa pan, 'di ba? Mukha siyang kikiam. So gagawa pa po ako ng isa pa. 'Di ba ang dali? I told you. Isa pa. 1 sheet of phyllo. We brush it with butter. And disclaimer lang po. Disclaimer lang. Alam ko po, may kanya-kanya pong paraan ng paggawa ng baklava. Alam ko din po may magko-comment, oy, taga-Turkey ako, oy, taga-Greece ako, oy, taga-Dubai ako, hindi ganyan ang paggawa. Ito nga po ay easy version. My version. But I assure you, this will work. At magugustuhan mo to. Okay, the second layer. More butter. Nuts. And again, don't get tempted to add more nuts. Kasi yung layers hindi na po masyadong mapapansin kapag masyadong maraming mani. We roll. Okay, so this is the last piece. Okay, so now the next step is I'm going to brush this again with butter para talagang mag-golden ang kulay. And then we're going to slice this. Isa-slice mo na yan. Ika-cut mo na para ma-achieve mo yung crispiness talaga sa loob. And kasi pagka kinat natin yan, when we slice it, nang luto na, madudurog na yung baklava. Okay? And then, I'm going to put this inside the fridge. Ire-ref ko po ito ng mga 15 minutes para medyo mag-set yung butter. Pag in-slice ko, I will achieve a smoother cuts or slices. So, pasok ko sa ref. Sa aking ref na punong-puno, so isisimot ko lang siya. Okay. And next, I'm going to make the baklava cheesecake. O, diba? May classic baklava na tayo. Meron pa tayong baklava cheesecake, which is very, very easy to prepare. So, I move here to my mixer. I just have here some cream cheese at room temperature. So the cream cheese, the white sugar, the cornstarch. Nasa dulo po nakapaskilang recipe. Kung sakaling hahanapin mo, and kung gumagawa ka na ng cheesecake recipe ko, you shouldn't have any problem. Okay? We put in the eggs. The cream, basically, just put everything together until it turns very smooth. Scrape the sides. And just beat it again. Okay, so iiwan ko lang yan dyan, low speed lang, hanggang maging very smooth yung mixture. And the next, I'm going to prepare my molds. Nalalagyan ko ng phyllo pastry. Okay, this looks smooth. Going to turn it off. This is ready. And then, i-ready ko na yung aking lalagyan ng baklava cheesecake. So, meron ako ditong cupcake pans or cupcake liners to
12 holes. And then, yung natira kong phyllo pastry, I'm just going to cut this into 4. So, gugupitin ko siya. And then, I'll show it to you. Kada isa, kailangan mo ng 3 layers. So, 3 piraso nitong 1/4 na phyllo per hole. Okay? And, let's cover this. Let's grease this with butter. And then I show you. Medyo matagal pong trabaho to, ha? So, I'm warning you. Brush this. And then we put it like that. One more. Fold. A lot of butter, ha? Talagang sangkaterbang butter ang ilalagay mo dyan. Kasi pag hindi mo binatter yan ng binatter, what's going to happen, hindi mag-pop-puff yan, hindi mag-form ng layers. And then last one. And then, I put it like that. And then, yung dulo, pwede mo tupi lang ng konti. So, this is total of 6 layers. Let's do one more. So, 1, 2, 3. Tinatabi ko na yung layers sa akin, yung 3 piraso, kasi baka mamaya magkalimutan. Okay, brush it generously. Fold, brush it again. Dito lang kailangan medyo mabilis-bilis kang kumilos kasi eto po, pag medyo naiwan mo yan, especially in an air-conditioned room, titigas na po yan. Pag tumigas po ito, anong tawag doon? Nagka-crack, nababasag. Brush. Patong ulit. And then the last one. Kung gusto mo namang 4 layers, aba, go! And then don't forget, you fold it. Kasi pagka iniwan mo yan, yung mga nakaangat na yan ang unang matutusta sa loob ng oven. Kaya make sure you give it a nice fold. Okay? Ayan, so meron pa akong 10 kailangang tapusin. Okay, so ayan, makikita mo, natulog na yung butter. So, pwede mo nang hatiin to. So, first, hihiwain ko muna siya sa gitna. Okay, it's really easier to cut it kapag malamig. See? Pagdating lang dun sa dulo, be careful kasi yung mani, baka madurog. Tapos, gitna ulit dito.
Dito ko na kukunin from the other side. And then gitna ulit. Yung iba, tinatanggal nila tong dulo kasi pangit daw. Pag pambahay, actually, mamaya makikita mo, hindi naman pangit. Hindi mo na kailangan tanggalin, sayang eh. Nakikita mo, no, yung kutsilyo, niraran ko siya ulit. Kasi you want to make sure na talagang nakat mo. Okay, that looks perfect. And then, iwan ko muna yan dyan. Isa-set up ko naman itong ating baklava cheesecake. So, kukunin ko ulit ang pistachios. And then, I have here some honey. Look what I'm going to do. Lalagyan ko ng konting honey per whole. Konti lang. Let's say half a teaspoon of honey. Per whole. And then, lagyan mo din ng mga 1 teaspoon of chopped pistachio per whole. Okay. And we put our cheesecake. Now, I've preheated my oven to 325 degrees Fahrenheit. Ibe-bake natin to, halos sabay lang sila, around 40 minutes. Mahina lang yung temperature kasi you want to make sure na yung mga layers talaga ay maluluto ng maayos. Magpa-puff sila ng maayos. Okay? So, isasalang ko na. Okay. So, at habang nakasalang yan, lulutuin na din natin yung ating syrup. So, to cook the syrup, I just have here some sugar, water, and just a bit of honey. Tutunawin mo lang to. And then just bring it to a boil for around a minute or 2. And mamaya pwede mo lagyan ng pinch of cinnamon. Yung iba naglalagay ng rose petal extract, rose water, or rose essential oil. Pero wala po kami. Naghanap ako sa pantry, hindi ko makita. Ayan, finally, naluto na. Hanguin natin. So, the baklava first. And then, the baklava cheesecake. Okay, I'm going to turn off the oven. Now, there is a very important step. Kailangan, pagkahango sa oven, yung niluto nating syrup, ibubuhos mo na. So, this is the syrup na niluto natin. Ibuhos mo dyan. Okay? If you don't want it too sweet, wag mong damihan ang syrup. And then, gagamit din ako ng brush to make sure na yung ibabaw is talagang mapapahiran mo ng kasirupan. Same with your baklava cheesecake. And then pareho po ito, papalamigin po muna natin ng mga 1 oras bago natin tikman. But preferably for this classic baklava, mas maganda po kung ipapahinga mo siya overnight to let all the syrup sink in dun sa layers ng iyong phyllo.
Okay, so nag-iwan ako ng konting syrup kasi mamaya pagka ginarnish natin to ng pistachios, we need to brush it again with some syrup para dumikit yung pistachios. So my next step, ipapahinga ko muna sila, magpapahinga muna ako, maglilinis-linis, and then we're going to garnish and try it. Ayan. So malamig na. Look how nice. So, tinatanggal ko na siya from the molds. Mabilis mong matatanggal yan kasi maraming butter. And then, to garnish this, papahiram mo lang ng konting syrup, yung ibabaw. And then you just put chopped pistachios. Ah, diba? New idea to sa inyo. Baklava cheesecake. And then this one, same. Papahiram mo ulit ng syrup yung ibabaw. And then, just sprinkle it with more pistachios. Yung iba naman po, pistachios lang ang nasa ibabaw, pero ang nasa loob walnut. Kasi to give you an idea, ngayon po, 1/8 ang kilo ng pistachio na ganito. Ayan. I want to show you what's inside. Kukuha ko ng isang piraso. Look at that. Diba? Isn't it super bongga? It is. And I want to show you what's inside this baklava cheesecake. Diba? Eto talaga, wala akong idea nitong baklava cheesecake, but it was last year, so I want to say hi to our dearest friend, si Consul Mark. He was the Consul General of the US Embassy here in the Philippines. Ngayon, alam ko, nasa South America na siya. So if you're watching, hello! Nung nag-coffee kami sa Japan last year, kinikwento niya to, nagkita lang kami sa Japan kasi we were there same week. Kinikwento niya to, sabi niya, you know, the baklava cheesecake. So the layers of the phyllo pastry and then the cheesecake. Oh, so ngayon ko lang na-try last week lang and very successful. So slicein ko siya, I show you. Look at the layers. Diba? So the phyllo sheets, yung nilagay nating honey and pistachio, and then the cheesecake. Diba? Successful. Nako, tikman na natin. Diba? Maganda titikman, hindi yung pinapakita lang. Unahin ko muna yung classic. Dito ako sa gitna kukuha. But again ha, if you have the time, iwanan mo to overnight. Mas manonood yung Ayan, naalala na ako ng mga kaibigan kong nasa Dubai, na hindi ako pinapadalhan ng baklava. Naalala ko din po kayo. Pag pinadalhan niyo po ako ng baklava, ito pagpaparinig ha, doon po sa basement ng Dubai Mall. Ano ang pangalan ng tindahan na yon? Ipabungkal natin yung Dubai vlog. My gosh! Ang sarap po ng baklava doon. Pero kasi sabi ng mga friendship natin na nasa Dubai, mahal daw ang baklava doon. Kung mahal niyo ako, doon niyo ako ibili ng baklava. Ang sarap talaga, girl. Natikman mo yon. To my friendship, LJ, Pam, yung mga kaklase ko pong nasa Dubai. Maria Fe, Analea, Daria Factoriza, sino pa? Lahat na kayo. Yung nasa basement, dun sa may food court ba yon ng Dubai Mall, there's a very big store selling baklava. Nakalimutan ko yung pangalan, pero I'll tell the editor, Lance, please, i-post natin kasi kumain po kami doon twice. Sobrang sarap. Even the Turkish coffee, ang sarap. Tapos, yung cheese na ang labas is, yung parang, yung nagte-trending ngayon sa TikTok.
Yung nagte-trending ngayon sa TikTok, yung cheese yung loob, tapos ang labas parang sotanghon. Dahil, umorder ako noon dito, pero yung inorderan ko dito, hindi ganong Akala ko lang yung chocolate at pistachio naman. Magpabili din tayo. yon. So, bilhin nyo na po lahat. Pati Laderac na chocolate. Paubos na po yung supply ko. Hindi, ang sarap sa Dubai eh. So, binabati ko po ang mga viewers natin. Joke lang po yon ha. Nagda-diet po ako. Napapansin nyo, lumilit na yung bewang ko. So, wag nyo akong dalhan ng pagkain. Prayers na lang and pagmamahal. Binabati natin lahat po ng viewers natin na nasa Dubai and yung mga ating kabayan, especially one of my favorite areas in Dubai is Deira. May masasarap din bilihan ng baklava doon. So, sending love to all of you and ikain nyo na lang po kami dyan ng baklava, taza chicken. Oh my God, my dear. Diba? At ano pa ba? May isa pang chicken house doon na masarap eh. Anyway, titikman ko na. Mahaba na yung video. Baka putulin na nila. Nainip sila. So, tikman natin. Oh my God. Ay, kakayo. Eto lang ha. I'm going to warn you. Nabisi kasi ko kanina. So, mapapansin mo, medyo na-overcook yung cheesecake. Meaning, hati tayo. Hindi siya as smooth as yung ginawa ko kahapon. Kasi kahapon nagluto ako. Yeah, super sarap nung natikman ko kahapon. Kaya, Pero masarap pa din yan. wow. Ang lutong, di ba? Wow. Masarap pa din na. Mm. And it's creamy. Ang sarap ng crisp sa labas, tapos cheesecake yung loob. Oh my God. Tapos may nut sa ilalim. Mm-mm. Pag nakagat mo yung nasa ilalim, no? Ang sarap. Isa pa. Isang buo pa lang. O, hindi lang. Kalahati. Alam mo, sa lahat ng cheesecake Masarap. mo, ito yung pinakagusto ko. Alam mo, eto, I have an idea. Ah. Why don't we all go to Dubai? Mm. Di ba? Gusto niyo ba kaming bumisita sa Dubai? Kasi the last time nagpunta ako doon was 2 years ago. And naka-face mask pa. So, masarap mag-food trip tayo sa And Dubai. explore the food. Di ba? Kasi 6 years siyang tumira doon eh. Yeah. Tsaka yung mga binati natin kanina, for sure, wala tayong babayarang pagkain. Lagi nila tayo ilalabas. Oo, di ba? Lalo na si LJ. Lalo si LJ. Lalo na si LJ Perez, Pabela Raquepo. Sino pa? Analea. Analea Ramos. Daria. Daria Torrida. Maria Pe Aguinaldo. Hindi, si Daria sa 5-star hotel nagwo-work yun. Eh. Ah. Di ba nga, nung kumain tayo, naka-discount tayo, 50% off. Wow. Hoy, tsaka gusto kong batiin ha, nung tumira kami doon, yung mga Pinoy po sa Sofitel, we stayed at Sofitel, alagang-alaga kami. Hoy, nagbayad po ako ha, full. Pwede batiin natin si Miss Gracie. Miss Gracie, akala ko uuwi siya. Taga Abu Dhabi nga pala siya. Miss Gracie of Abu Dhabi and family. Dalawin ka namin. Dadalawin. Pero hindi tayo magpapasabi sa kanya. Kasi baka gawin tayong VIP, hindi tayo pagbayarin ng hotel, pagkain. Baka red carpet yung pagbaba ng Pati yung aeroplano. shopping natin, baka hindi niya pabayaran. 'Di ba? Kaya hindi tayo magpapasabi sa kanya. Pero baka December. Baka, hoy, joke lang po yun ha. Alam nyo naman pong hindi po kami gano'n ni Teresa, siya lang po yung gano'n. Joke lang po yun, pero Miss Gracie, we love you. Yeah, and we miss you. Sabi niya, uuwi siya ng July eh. Pero kasi, di ba, parang baka busy siya. Ano, tikman nyo naman to. Masarap din po. Lots of nuts and crisp. Ikaw, baka may gusto kang batiin taga Dubai. Kuya pa. Sinala mo. Kuya pa kasi ako. Pero may babatiin ka. Sino?
Mga cousins ko po sa Dubai. Mm. Marceliana family, si Christina at Jam, hello po. Mm. And si Cherry, hi! Marceliana family and Cherry, maawa kayo ha, huwag yun ang padala ng pagkain. Tama na yung chocolate. At mga Turkish delight wala. Kape na lang. Parang kabahan. Yung mga kapatid mong nasa Dubai, batiin mo. Ay, oo nga. Binabati ko yung mga kapatid ko sa Dubai. Yung isa kasi nandito ngayon. Akala ko tinakwil ka na. Hello sa inyo. I miss you guys. Charot. Ay, mapadala ka nila. Padala niyo naman ako, naghihinga na ako. Padala niyo ako, Western Union. Padalhan nyo. Nakita nyo naman, walang-wala yung kapatid Wala na nyo. akong makain, oh. Hindi naka-make up yan. Di ba? Walang Hindi sabihan. naka-alahas. Hatihan niyo ako ng allowance sa kuryente dito. Ano ba yun? Nagkakabukalan. Hindi, but seriously, tapusin natin yung video to. Kidding aside, sending love to everyone in Dubai, in Turkey, in Greece, pati na din yung nasa Cyprus, my dearest Marleya, I love Love you. And see you all soon. Kasi, yung pag naggagawa tayo ng Middle Eastern desserts, sila yung naaalala natin. Yeah. Kasi, di ba? This Prince delicious desserts nanggaling came from The those Mediterranean. places. 'Di ba? And tayo hindi makapunta doon kasi mahal ang pamasahe. Malay mo may magbigay sa'yo ng pamasahe. Si Miss Grace. Joke lang. See you all. We love you. Bye!